Patuloy na pong dumadami ang reklamo Luzon, Visayas, Mindanao. Ang aking pong natatanggap sa comment section ng mga reklamo laban sa prime water ng mga bilyar ay talamak pala ang kapalpakan. Hindi lang pala ito dito sa Luzon, pati sa Visayas, Mindanao meron at dekada na ito. Naalaala ko lang yung Palmera, Camela Homes. Diyan ho nagsimula ang mga bilyar sa kanilang real estate, kung di ako nagkakamali. 1990s pa yata yan eh. Mula 1990s, yung mga subdivision nila, ang nagsusupply ng tubig, prime water, contractor o subcontractor. So, dekada na yan. At sa dami na naging pangulo ng bansa, hindi po yan nagalaw. Panahon pa ni Ramos, administration, Estrada, Arroyo, Aquino, Duterte, hindi po nagalaw yung sinasabing kapalpakan sa pagsusupply ng tubig ng prime water ng mga bilyar. Ngayon, under Marcos administration, dahil kasi rule of law, binibigyan ng pagkakataon ng lahat na magreklamo kung may paglabag sa batas at iba pa, ang lahat ng klaseng sektor. Alam nyo, ang isang masakit dyan sa ginagawa ng prime water, mga bilyar, business po ninyo ito. Yan, di ba? Walang personalan, kilala nyo ako, matagal ng panahon kilala ko ng mga bilyar, especially ni dating Senate President, dating Speaker, Manny Villar, yung chairman of the board ng kanilang korporasyon. Sir, walang galang na, talagang may problema yung prime water nyo, ba't hindi po kayo nag-improve sa matagal ng panahon na mas madalas walang tubig sa maghapon kaysa may tubig? Nangyari pa nga nung araw sa Palmera, Calmera, ano yan eh, sa Rizal eh, parang every other day ang supply nyo. Pero ang pagbabayad, tuloy-tuloy. Yun ang masakit doon. Regular ang payment, pagbabayad ng mga consumer ng prime water. Pero ang supply ng tubig niyo, weather-weather lang. Sala sa init, sala sa araw. Sala sa lamig. Weather-weather. Ay ngayon, hindi lang ho dito sa Luzon, umaabot na ng Visayas, Mindanao pala, ang laki na pala nitong company ito. Paano hindi lalaki? Walang gaanong gastos, puro income. Walang supply, pagkatapos may income, dahil tuloy nga ang billing eh. Tuloy ang pagbabayad. Monthly, nagbabayad ang mga tao. Paano nangyayari yun? Yan ang malaking problema. Paano kayo sumisingil ng pera sa mga consumer ninyo sa buong Pilipinas, tapos ang supply naman ng tubig, hindi naman normal? So alam namin, mga bilyar, negosyo nyo ito. Kumikita kayo ng matagal ng panahon. Baka isa itong prime water sa nagpayaman sa inyo. Kasi kayo yung number 1 pinakamayaman Pilipino sa Pilipinas. Kayo yung isa sa kilalang pinakamayaman sa buong mundo. Pero dahil ito po ay public service, ito ay napakahalaga at basic na pangailangan ng tao. I-supply naman yun ng tama. Kung hindi nyo ma-supply ng tama ang tubig, dapat huwag kayong mangulikta. Ang problema ho kasi, ang sinasabi ng mga biktima, tuloy-tuloy ang inyong pangungulekta. Ang billing pero walang supply. Dito sa maraming lugar sa Luzon, sa Visayas at Mindanao. May nag-forward sa akin, may mga taga Malay-Balay. Di ba layo sa Miss Bukidnon yan? Matagal na po yung prime water na kontrolado ng mga bilyar. Magpunta kayo sa kanilang mga subdivision. Sila nagsusupply ng tubig, karamihan. Yung Palmera, Camela, Palmera at iba pang mga subdivision nila. Yun doon ho sila nag-umpisa yung low-cost housing project noong araw. Ganon. Sa mga gilid-gilid ng bundok, sa mga probinsya, doon ho nagsimula yan bago umabot sa mga malalaking subdivision, malalaking mga mall, malalaking mga building, condo, yan. Hanggang umabot sila doon. So isa ho yan. Prime water na inireklamo, hindi naman nag-improve. Mabuti nilang mayroong Marcos administration. Kasi inamin na po ni Undersecretary Claire Castro, paiimbestigahan ni Pangulong Marcos yan bakit nangyayari, kahit kaalyado pa. So, dito masusubukan ng Marcos administration kung hanggang saan ang kanilang pagiging independent at implementation ng batas. Kasi sa Ramos, Erap, Arroyo, Aquino at Duterte, hindi ho nabigyan ng hustisya ang mga biktima ng prime water.
sa hindi tamang supply. Kasi ang tubig dapat 24 hours ang supply, all weather. Pero ito po, kung di ako nakakamali, lalong lumakas itong prime water sa ilalim ng Duterte administration kasi nga kadikit sila, kaibigan sila ng mga Duterte. Ngayon, kaibigan sila ng Marcos, pero ang problema sa ating Marcos administration, kahit kaibigan, kung lumalabag sa batas, may mga reklamo, may complainant, abay, pinaiimbestigahan, pinananagot yan. So, huwag sanang isipin ng mga bilyar na itong isyong ito na maingay ngayon sa social media at tri-media, walang personalan po ito. Total, kumita naman kayo ng matagal ng panahon eh. I-improve naman ninyo ang inyong serbisyo. Kayong mga OFW, kasama rin kayo rito dahil kasama kayo sa nagbabayad ng billing ng inyong mga bahay na ipinundar. Yung mga pamilya nyong nakatira doon sa sinusupply ng prime water. Di ba totoo? Naging masaya ba ang inyong pamilya na 24 hours may tubig? Yan ang reklamo, madalas walang tubig. Naalala ko yung kaibigan kong kumpare ko na taga Radyo Pilipinas, si Ray Ferrer. Laging yan ang reklamo niya. Napupuyat ang mga tao sa kababantay ng supply ng tubig, wala naman dumarating. Pero sa oras ng billing, ang agang dumating. May billing, wala namang supply. Ano yun? Di ba hold up yan? Di ba pwedeng kasuhan ng scam yan? Large scam? O NBI, baka pwede kayong gumalaw. At saka polis. Palagay ko, pag madami yung complainant, pwedeng large scam ang i-file na kaso dyan sa mga bilyar. Kasi kung totoong, mas matagal ang walang tubig, pero totoo yun. Meron nga, every other day nga ang tubig na supply nila ng araw sa Rizal eh. Ayun pala, nagtuloy-tuloy. Akala ko tapos na, hindi pala. Yun ang masakit. Kumukuha kayo ng pera, naniningil kayo, wala naman kayong supply. Yung mga pobreng Pilipino na walang choice kung hindi magbayad dahil baka maputulan kahit walang supply, dahil walang pagkukunan ng tubig. Ano yon? Kung mayroong kapalpakan ng Manila Water, mabuti pa ito, may supply kahit paano. At mabilis ang maintenance nila. Nag-improve na po yung Manila Water at Maynila na nagsusupply dito sa Metro Manila at ilang parte ng Luzon. Pero yung home prime water, nationwide na pala ang galaw. So, ang laki ng pera na kinikita dyan. So, again, walang personalan mga bilyar. Issue lang po ito. I-improve nyo ang negosyo nyo. Hindi naman ho sinabing masamang magnegosyo. Lahat tayo, lahat kayo pwedeng magnegosyo. Pero pag may consumer na biktima, may consumer na nagrereklamo, dapat yan pinapahalagahan. Dekada na itong problemang ito, hindi nyo inaksyonan eh. O ngayon, mag-iimbestiga ang gobyerno, baka magalit pa kayo. Pero ang mamamayang Pilipino na inyong pinakinabangan sa inyong mga housing project, sa inyong real estate business, lihitimong biktima, lihitimong complainant, huwag niyong papagalitan yan at huwag niyong ibaliwala. Baka milyon-milyon na. Kung daang milyon na, baka bilyon na ang kinita dyan. Yung pala naman may kapalpakan. Please like and share. Ito walang isang politika, isang lehitimo, dahil ang tubig ay buhay, mahalagang pag-usapan, mahalagang tama ang supply. Lahat tayo nangangailangan yan, lalo na itong panahon ng summer. Nagbabayad ka, wala kang supply, lalo kang maha-high blood ka lalo yan. May stress ka. Malacanang, ituloy nyo ang investigasyon. Panagutin niya kahit kaalyado ninyo. Please like and share ng video ito.